Kabanata 2951. Agad na kumunat ang noo ni Mandy. Kung gayon, ipapaalala ko sa iyo muli, inay. Ang lahat ng pera ay pag-aari ng ika-9 na sangay. Wala akong kontrol dyan, malungkot niyang sabi. Ilang daang libong dolyar na lang ang natitira ko, at ibinigay ko na ang lahat sa iyo. Malamig na ngumuso si Lillian. Hindi ako mapakali sa iyo. Kung hindi ako makakakuha ng kahit $150 milyong na baon, babalik ako para sa iyo. Naririnig mo ba ako? Huwag mong isipin na kaya mo akong pagtaguan. Iiwan na lang kita kasi good mood ako. Pagkatapos ay inilabas ni Lillian ang Hermes bag ni Snow White. Mukhang nagustuhan din niya talaga. Ang Hermes bag ni Snow White ay mabibili lamang sa libu-libong dolyar, ngunit nagawa ni Lillian na dalhin ito. Nagulat si Mandy sa katotohanang iyon. Saan mo nakuha ang bag na iyan, inay? Saan? Ako mismo ang bumili, syempre. Ngumuso ulit si Lillian. Hindi mo sasabihin na binili mo ito para sa akin ngayon, hindi ba? Hindi ka naman bibili ng ganito para sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Kung hindi dahil kay Young Master Bauer. Mabilis na napigilan ni Lillian ang sarili ng mapansing na dulas siya. Tiningnan niyang mabuti si Mandy. Siyempre, sinabi na ni Joseph kay Lillian na may mga bagay na bawal malaman ni Mandy. Binigay ba sa'yo ni Joseph ito? Bahagyang nagtaas ng boses si Mandy, nanliit ang mga mata sa ina. Sinabi ko na sa iyo, inay. Nagkatrabaho kami ni Joseph sa unang pagkakataon. Mas mabuti kung hindi mo siya lalapitan. Huwag ka ring tumanggap ng kahit ano mula sa kanya. Magkakaproblema tayo kapag sinamantala ka. Ibigay mo sa akin ang bag. Sasabihin ko sa secretary ko na ibalik ito. May iba pa ba? Ibigay mo ang lahat sa akin. Bibili ako ng kahit anong gusto mo bilang kapalit. Agad na itinago ni Lillian ang bag sa likod niya bago pinaulanan ng malamig na tingin ang kanyang anak. Baliw ka ba, Mandy? Ang pagkakaibigan namin ni Young Master Bauer ay walang kinalaman sa iyo. Bakit ko ibabalik ang mga bagay na binigay niya sa akin? At may sasabihin ako sa iyo. Niyaya pa niya ako sa Flutewell at sinabi sa akin na gusto niya akong ilibot sa kanyang minahan ng ginto. Pupunta ako doon sa loob lamang ng ilang araw. Nagdilim ang ekspresyon ni Mandy sa isang iglap. Hindi ka makakapunta, inay. At bakit naman? Dahil hindi man lang ako niyaya ng aking anak na babae, bakit hindi gagawa ang iba para sa akin? Galit ka ba? Inilibot ni Lillian ang kanyang mga mata bago tumawa ng malamig. Alam ko, natatakot ka na may iba pang motibo si Young Master Bauer, tama ba? Sobrang sensil niya simula nung nagkakilala tayo. Sinabi niya sa akin na nahulog siya sa iyo sa unang tingin. Sa tingin niya ay medyo pala kaibigan din ako, at ako ang pinakamahusay na biyenan na maaasahan niya. Kaya maganda ang pakikitungo niya sa akin. Paulit-ulit niyang tiniyak sa akin na wala itong kinalaman sa anumang bagay, at sinabi sa akin na hindi ko dapat stress ang tungkol dito. Tingnan mo, ngayon ay isang magandang saloobin. Ito ang gusto ko sa kanya. Ang bastard na gusto mo ay hindi man lang kayang gumawa ng ganito. Gusto niya rin akong mamatay. Si Lillian ay nag-aapoy sa galit sa puntong ito. Tama, tapos na akong magsalita. Hindi ako mapakali sa pag-aayos ng mga lumang score sa bastard na iyon. Pero may isa pa, wala akong pakialam kung talagang hiwalay na kayong dalawa, o kung nagpapanggap lang kayo. Pero simula ngayon, wala na kayong ugnayan kay Harvey. Sa panunood ng kanyang ina na abala sa pagpupuno kay Mandy ng paghihirap, hindi niya nakausap si Harvey sa loob ng kalahating taon. Naalala pa niya ang mga nangyari sa Hong Kong at Las Vegas. Ayaw maniwala ni Mandy na sinubukan talaga ni Harvey na patayin ang kanyang ina. Ngunit patuloy na naglalaro sa kanyang ulo ang pagdanak ng dugo, na para bang nangyari kahapon. Sinabi sa kanya ng loika na kung gusto ni Harvey na patayin si Lillian, gagawin niya itong malinis. Ngunit hindi niya makalimutan ang nakita ng sarili niyang mga mata. Napabuntong hininga si Mandy, hindi na ito iniisip. Pwede bang huwag na nating pag-usapan ito, inay? Nang makita ang masakit na ekspresyon ng kanyang anak, masayang ngumisi si Lillian. Tila napagtanto niya kung ano ang tumatakbo sa ulo ni Mandy.
Sige, huwag muna nating pag-usapan ang bastard na iyon. Tama, niyaya ako niyang Master Bauer na kumain sa bagong bukas na Pothole Hotel sa downtown. Sinabi niya sa akin na tayo ang kanyang unang mga customer. Bakit hindi ka sumama sa akin? Umiling si Mandy. Hindi ko kaya. Mayroon akong ilang mga pagpupulong na dadaluhan. Kailangan mong pumunta. Kailangan mong magpahinga ng sapat pagkatapos ng lahat ng gawaing iyon. Babae ka lang sa huli. Kailangan mong humanap ng perpektong tugma para sa iyong sarili. Ano ang silbi ng pagtatrabaho ng husto sa lahat ng oras? Kapag nagpakasal ka kay Young Master Bauer at binigyan niya tayo ng 20% ng shares ng minahan ng ginto, matutulog na tayo sa pera. Hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Kung tutusin, nakapagdesisyon na ako para sa iyo. Itigil mo na ang pagiging matigas ang ulo. Lalong naging mayabang si Lillian matapos makatanggap ng patuloy na papuri ni Joseph, hanggang sa halos hindi na ito makatiis. Habang nagsasalita ay sinenyasan niya ang driver na itapak ang pedal. Nang makita ang alo ng alitan na nagtatapos sa pagitan ni Mandy at Lillian, mahinang pinutol ni Cynthia, "Inay, ate. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta ngayong gabi. Ngunit kakain tayo ng nilagang karne ngayong hapon. May Michelin Beef Stew restaurant sa paligid dito. Ito ay isang sikat na lugar." Hindi. Nilock ni Lillian ang pinto mula sa loob at malungkot na sinabi. "Alam ko talaga kung ano ang iniisip mo. Simula ngayon, bawal na kayong umalis. Sumama ka rin sa Pothole Hotel, Cynthia. Hihilingin ko kay Young Master Bauer na hanapan ka rin ng lalaki. Magiging kalmado na ako kapag nagpakasal kayong dalawa sa mayamang pamilya." Si Lillian ay napakasigla. Matapos makilala ang isang lalaki mula sa isang mataas na uri ng pamilya, hindi na interesado si Lillian sa mga karaniwang mayaman. Gusto niyang angkinan ang Sky Corporation ni Harvey sa kanyang sarili. Hanggang sa napagtanto niya na ang isang kumpanyang kakapasok lang sa merkado ay walang halaga sa mga tao sa nangungunang mga pamilya. "Ayokong magpakasal kahit kanino, inay. Ang negosyo ko ay tumataas. Tinawagan ako ng Kaizen Group ilang araw na ang nakalipas, na sinasabing gagawin nila akong isang nangungunang internet celebrity. Kikita ako ng 307,000 kada araw. Iyan ay 112 milyon bawat taon. Ako mismo ay magiging mayaman." Agad namang sinabi ni Cynthia sa kanyang ina ang lahat matapos maalala ang mahahalagang detalye. Ayaw niyang pilitin siyang magpakasal sa iba. 307,000 araw-araw. Laking gulat ni Lillian sa dami ng pera, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang pakiramdam. Kahit na kumikita ka ng milyon-milyong dolyar bawat taon, hanggang kailan mo ito mapapatuloy? Ang iyong kabataan ay hindi magtatagal magpakailanman. Humanap ka na lang ng mabuting asawa habang bata ka at maganda. Huwag mo akong gawing miserable tulad ng ginawa ng kapatid mo. Sinabi ko na kay Young Master Bauer ang tungkol dito. Ipapakilala niya ang isang Young Master mula sa isa sa 5 maalamat na nakatagong pamilya. Magkakaroon ng pagbuhos ng pera kapag natapos na. Nang malapit nang makipagtalo si Cynthia kay Lillian, binuksan ng driver ang privacy window ng sasakyan. Nakakatakot ang ekspresyon niya. "CEO Zimmer, Mrs. Ilang sasakyan na ang nakasunod sa amin kanina. Iba't ibang ruta ang tinahak ko, ngunit patuloy nila tayong sinusundan. Natatakot ako na hinahabol nila tayo." Natigilan si Mandy bago sumilip sa rearview mirror. Gaya ng sinabi ng driver, ilang sasakyan na may mga plaka ng country age ang patuloy na sumusunod sa likuran. Itim lahat ang mga sasakyan. Kasama ang kanilang mga kilalang plaka, ang convoy ay mukhang napakarilag. Gayunpaman, agad na humiwalay ang convoy nang mapagtantong nalaman ang kanilang pagbuntot. Sila ay nagmula sa lahat ng panig, ganap na nakapalibot sa Zimmer family convoy. Ang isa sa mga kotse ay umabanti upang harangan ang kalsada habang ang dalawa pa ay dahan-dahang lumapit sa kotse ni Mandy. Nagbago ang ekspresyon ni Mandy. Hindi niya akalain na may maglalakas loob na manggulo para sa pamilyang Jean sa Mordo. Ngunit pagkatapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, nadama niya na ito ay dapat asahan.
Matapos huminga ng malalim, nakuha ni Mandy ang kanyang pagkakalmado. Kahit sino pa ang kalaban o ano ang kanilang pinaplano, ang kaligtasan ang dapat unahin. Bumalik ang tingin ng driver kay Mandy at sinabing, CEO Zimmer, pakihigpit ng iyong seatbelt. Bibilisan ko. Sabay kuha ng walkie-talkie niya. Pigilan mo yung convoy na yan. Aalisin ko si CEO Zimmer dito. Magkita tayo sa Fragrant Hill Villa. Kahit nawala si Harvey sa Mordo sa ngayon, hindi pa rin sumuko si Lillian sa villa at minopolyo ang lahat para sa kanyang sarili. Dahil ang numero 1 villa ay karaniwang isang pinatibay na kuta na may mga gwardya sa lahat ng dako, maiiwasan ang isang krisis kung dumating ang convoy doon. Naintindihan, sagot ng nasa kabilang dulo ng walkie-talkie. Kumunot ang noo ni Cynthia. Let's call brother-in-law, sister. Ungol ni Cynthia, marami siyang kakilala sa Mordo. Malamig na tumawa si Lillian bago pa makapagsalita si Mandy, gusto mo siyang tawagan. Ano ang silbi ng paggawa nito? Sa tingin mo siya ay talagang napakahusay. Kung tatawagan natin ang isang tao, dapat nating tawagan si Young Master Bauer sa halip. Bago pa man mapigilan ni Mandy si Lillian ay nag-text na si Lillian sa kanyang telepono. Vroom! Nang maipadala ang SMS, inapakan ng driver ang pedal bago humarurot ang kotse sa kanang lane. Lumipat sa gitna ng kalsada ang mga kotseng inatas ang protektahan si Mandy Zimmer, na epektibong humarang sa mga naiwang sasakyan. Skrek! Ngunit nang si Mandy at ang iba pa ay nakaalis ng ilang daang talampakan pasulong, tatlong sasakyan ang lumitaw ng wala sa oras at humarang sa daan sa unahan. Natural, handa ang kalaban para sa pagkakataong ito. Bastos! Ang driver ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at dumiin ng mas malakas sa pido. Isang malakas na dagandong ang umalangaw mula sa makina ng sasakyan. Ang kotse ni Mandy ay tumama sa mga kotse sa gitna ng kalsada, na itinulak ang mga ito sa isang tabi. Handa nang lumaban ang driver para makaalis dito. Matapos makitang marahas na kumilos ang driver ni Mandy, ilang blonde-haired girls na nakasut ang tumalon palabas ng kotse na inihagis sa gilid. Mukhang medyo tamad sila, but then, they start shooting at Mandy's car. Bang, bang, bang. Matapos ang sunod-sunod na putok ng bala, sumabog ang gulong sa likuran. Sa isang iglap, lumihis ang sasakyan sa kalsada, bumangga sa lahat ng dinadaanan nito. Nawalan ng kulay ang mukha ng driver habang pilit niyang pinipigilan ang manibela, na sinisikap na siguraduhin hindi bumaligtad ang sasakyan. Takot na takot si Lillian na pumuti ang kanyang mga mata, at muntik na siyang mawalan ng malay. Medyo kalmado na si Cynthia pero takot na takot pa rin siya. Medyo marami na siyang naranasan, pero ito ang unang beses niyang hinabol sa kalye. Si Mandy, gayunpaman, ay lumago exponentially, nanatili siyang kalmado at sumigaw. Kunin ang mga tao mula sa likuran upang suportahan kami. Elock mo ang pinto ng kotse. Tumawag ka ng pulis. Tumango ang driver. Nakakahiya na tumawag ng pulis, ngunit wala ng ibang pagpipilian. Mabilis niyang nilock ang pinto ng sasakyan bago tumawag ng pulis sa kanyang telepono. Mga 8 lalaking nakasut ang bumaba sa kanilang sasakyan sa labas. Maliban sa ilang mga may baril, ang ilan sa mga ito ay may mga espesyal na uri ng martilyo. Matapos mapagtantong nakalock ang pinto ng kotse, sinimulan nilang basagin ang mga bintana gamit ang mga martilyo. Sila ay ganap na handa na mga propesyonal, at nakakatakot sila. Isang taong mukhang pinuno ang kumurot sa kanyang tabako at sumigaw sa isang matigas na impit na British, "Bilisan mo. Kailangan nating buhay ang babaeng ito. Hindi mahalaga kung ano ang mangyayari sa dalawa pa." Agad namang bumilis ang mga lalaki. Nagsimulang magkaroon ng mga bitek sa paligid ng bulletproof na salamin pagkaraan ng ilang sandali. Walang humpay na sumigaw si Lillian, habang nawala ng kulay ang mukha ni Cynthia. Ganun pa man, naglakas loob pa rin si Cynthia na tumayo sa harap nina Lillian at Mandy. Ayaw niyang masaktan ang kanyang ina at kapatid. Halos wala ng malay ang driver na puno ng dugo ang ulo. Hindi agad siya bumaba ng sasakyan.
Sa halip, naglabas siya ng revolver mula sa armrest ng passenger seat habang malamig na nakatingin sa labas ng bintana. Ang pinakamagandang gawin noon ay bumili ng oras hanggang sa dumating ang suporta. Bang, bang, bang. Ang salamin ay nasa bingit ng pagkabasag pagkatapos ng walang tigil na pagpukpok. Kahit na ang isang custom-made na kotse ay hindi makakatanggap ng labis na pinsala. Sa sandaling ito, isang taong may hawak na espada ang lumitaw mula sa likod ng kalsada. Hinugot niya ang kanyang espada bago sumulong. Ilang lalaking nakasut ang likas na nagtaas ng ulo bago sumingil pabalik sa bagong dating. Swish! Inilabas ang Holy Cross slash, at nabunyag ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa suit. Ngunit sa isang saglit lang, nanginginig ang mga lalaki sa kanilang mga paa bago bumagsak sa lupa. Barilin siya. Ang pinakapangunahing Knight of the Round Table ay nagbigay ng utos na may malamig na ekspresyon bago kumuha ng sariling sandata. Bang, bang, bang. Sabay-sabay na inilabas ng mga Templar ang kanilang mga baril bago galit na hinayla ang mga gatilyo. Ang lalaking may espada ay patuloy na nakayuko sa kanyang katawan, iniiwas ang bawat bala na dumiretso sa kanya ng napakabilis na parang kidlat bago nagpakawala ng isang slash na tila liwanag ng buwan. Magandang kalungkutan. Ang mga armadong kabalyero ay wala ng oras na gumawa ng tunog bago sila bumagsak sa lupa. Napatay silang lahat ng lalaking iyon sa isang iglap. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2955. Siya ba ang Weapon King? God of War, siguro. Ang nangungunang kabalyero ng Round Table ay nagbago ng kanyang ekspresyon sa gulat matapos makita ang kanyang mga tauhan na sunod-sunod na namatay. Mabilis niyang itinapon ang kanyang tabako bago humampa. Pinakawalan niya ang parehong Holy Cross slash, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa isang normal na Knight Templar slash. Hlang! Ang hindi kilalang lalaki ay inihagis ang kanyang espada, na nahati sa dalawa ang espada ng kabalyero sa isang iglap. Habang ang espada ay gumagalaw sa hindi makapaniwala, ang lalaki ay sumugod at itinusok ang kanyang espada sa lalamunan ng kabalyero. Isang ungol ng nakakatakot ang maririnig mula sa mga kabalyero. Ang kanyang pagkakakilanlan sa The Empire ay medyo malaki. Halos buong buhay niya ay hindi siya natalo, ngunit ngayon, pinatay siya sa isang iglap na walang pinagsisisihan. Puno ng puot at kawalang paniwala, ang kabalyero ay nahulog sa lupa na hindi gumagalaw. Tahimik na tumingin si Cynthia sa mga puwang ng kanyang mga daliri habang tinatakpan ang kanyang mukha. Mahusay ang ginawa niya sa industriya ng entertainment ng Mordo, kaya natural na alam niya kung sino ang marami sa mga pangunahing karakter. Nang makita ang mukha ng lalaki, natigilan si Cynthia. Ang Diyos ng digmaan, si Travis Hunt. Bakit siya nandito? Natigilan din si Mandy, parang hindi totoo na ang Diyos ng digmaan ay gagawa ng paraan para iligtas siya. Gayunpaman, nangyari ito. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Mandy. Si Harvey ba yun? Iyan ay isang kahihiyan. Bago pa makapagtanong si Mandy, ilang taong nakaputi ang biglang sumulpot. Sino ang nanggugulo sa kalagitnaan ng araw? Katok, katok, katok. Ang pilak na mga sibat ay tumusok sa lupa, umuuga kung saan-saan. Sinulyapan ni Travis ang mga bagong dating bago umalis. Nakatanggap siya ng mga order mula kay Harvey, na humiling sa kanya na protektahan si Mandy at ang kanyang pamilya ng palihim. Ngunit dahil sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan, kailangan niyang itago ang kanyang sarili. Matapos makumpirma na ligtas si Mandy at ang iba pang miyembro ng Zimmer, nagplano na siyang umalis. Gayunpaman, bago pa niya magawa, maraming tao ang sumugod upang palibutan siya. Ang ilan ay bumunot pa ng kanilang mga baril bago walang katapusang hinayla ang mga gatilyo. Bang, bang, bang. Kalmadong ibinaba ni Travis ang kanyang espada, iniiwas ang bawat bala na tumama sa kanya. Ang mga bowers. Bum-ontong hininga si Travis, bakas sa tono niya ang pagkadismaya. Pagkatapos ay hindi na siya nag-aksaya ng oras na makawala sa eksena.
Napatigil ang mga humahabol sa kanya nang may makita silang isang lalaking nakaputi na papalapit sa kanila. Siya ay matikas at kaakit-akit, na nagpapalabas ng hindi masabi na hangin ng tunay na piling tao. Kahit na naglalakad siya sa dagat ng mga katawan at tao, napakalalaki pa rin ng itsura niya. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang young master ng pamilya Bauer, si Joseph Bauer mismo. Tuwang-tuwa si Lillian nang makita ang mukha ni Joseph. Young Master Bauer. Ito si Young Master Bauer. Ligtas na tayo. Binuksan ni Lillian ang pinto bago sumugod kay Joseph. Masyado kang mabait. Hindi ako makapaniwalang dinala mo ang iyong mga tao para iligtas ako. Paano kita masusuklian? Binobola mo ako, Tita Yates. Lumapit si Joseph kay Lillian bago binati, naglalaro ang mainit na ngiti sa mga labi nito. Ikaw ang aking nakatatanda. Natural lang iyon para mapanatili kang ligtas. Mabuting bata. Napakabuting bata. Si Lillian Yates ay mukhang nasiyahan habang sinusuri niya si Joseph Bauer. Matapos isipin ang mga mayayamang regalo na ibinigay ni Joseph noon, mas nasiyahan si Lillian sa kanyang magiging manugang. Agad niyang hinayla palabas ng sasakyan si Mandy Zimmer. Upang ipakita ang aming pagpapahalaga, nagpasya akong pumunta sa Fruitwell ng maayos kasama ka at ang aking anak na babae. Siyempre, aasahan ko ito. Agad na nagningning ang mga mata ni Joseph. Matapos marinig ang balita na pinaplano ng Knights of the Round Table na patayin si Mandy, pumunta siya rito ng mabilis hanggat kaya niya. Gaya ng inaasahan niya, isa itong pagkakataon. Halika, protektahan ang Zimmer CEO at ang kanyang pamilya. Simula ngayon, importante na silang bisita ko. Mamamatay ang sinumang magtangkang hawakan ang mahalagang bisita ko nang hindi buo ang kanilang katawan. Wala na ring lakas si Mandy para bumantong hininga. Gusto niyang tanggihan ang tinatawag na imbitasyon ni Joseph, ngunit hindi man lang siya makapagbitaw ng salita sa sandaling iyon. Gayunpaman, dinala ni Joseph ang kanyang mga tauhan upang tulungan siya. Nasaan si Harvey York noong panahong iyon? Maingat na naglakad si Cynthia Zimmer sa tabi ni Mandy at hinayla ang lelayan ng shirt ng kanyang kapatid. Sa tingin ko, si Hipag ang tumawag sa Diyos ng digmaan dito, ate, bulong ni Cynthia. Natigilan si Mandy. May sasabihin pa sana siya. Ngunit hindi napigilan ni Lillian na tumawa ng malamig matapos marinig ang mga salita ni Cynthia. Sa tingin mo talaga nagpadala ang bastard na iyon ng God of War para protektahan tayo? Baliw ka ba? Bakit ka pa naniniwala sa ganyan? Walang karapatan ang baboy na iyon na utusan ang Diyos ng digmaan. Kung tama ang hula ko, malamang na tinawag ni Young Master Bauer ang Diyos ng digmaan. Siya ay isang matalinong tao. Ayaw niyang may makaalam na may relasyon sila ni Travis Hunt. Iyon ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Can't you tell they just put on a show? Bakit aalis ang God of War nang walang imik kung hindi naman? Diretso ang ekspresyon ng mukha ni Lillian. Pero, may gustong sabihin si Cynthia. Walang pero, ako ay ganap na tama. Kitang-kita ang pagmamataas ni Lillian habang sumasabog sa galit. Ako ang iyong ina, bakit pa ako magsisinungaling sa'yo? Anyway, since si Young Master Bauer ay handang pumunta dito para iligtas tayo, ibig sabihin mahal na mahal niya ang kapatid mo. Sa wakas, magpapakasal ang aking anak sa isang mayamang pamilya. Masayang masaya si Lillian na nakalimutan niya si Harvey at ang krisis na naranasan niya. Pinilit niyang ngumiti bago dahan-daw ang naglakad palapit kay Joseph, tatawagan pa lang niya itong pambihirang manugang. Dinala ng Knights of the Imperial Round Table ang 18 miyembro ng Knights Templar sa Mordo. Inatake nila ang convoy ni Mandy. At dumating si Travis sa tamang oras. So, dumating din agad si Joseph. Makalipas ang kalahating oras, nagbabasa ng mga dokumento si Harvey sa kanyang laptop sa loob ng Mordo Casino Palace. Pagkatapos, tumingin siya kay Edwin Mendoza na nakatayo sa tabi niya. Ayos lang ba ang asawa ko at ang iba pa? Okay lang sila, Sir York. Narinig ko na nagpadala ang Mordo People's Hospital ng ilang tao upang tasahin ang sitwasyon. Ang lahat ay medyo nabigla, ngunit halos hindi sila nasaktan.
Matapos pamunuan ng Mordo Casino Palace, si Edwin ay hindi na isang mayamang playboy na kayang lumaban. He is on his way to become an upperclassman who have control over everything. Pagkatapos pakinggan si Edwin Mendoza, bahagyang tumango si Harvey York bago muling tiningnan ang kanyang mga dokumento. So, anong meron sa lalaking ito si Joseph Bauer? Pagkatapos mag-scroll sa telepono saglit, malumanay na sumagot si Edwin. Si Joseph Bauer ay ang ika-13 inapo ng pamilya Bauer, isa sa nangungunang 10 pamilya sa country age. Tinatawag siya ng lahat na 13th Young Master Bauer. Nabanggit din na isa siya sa mga nangungunang kandidato para maging padre de pamilya. Mayroong 2 pang kandidato bukod sa kanya, ang pinakamatandang Young Master, si Jeff Bauer, at ang ika-7 Young Master, si Harold Bauer. Kumunot ang noo ni Harvey. Iyan lang ba? Siyempre hindi. Sa buong kasaysayan, ang pinuno ng pamilya Bauer ay palaging may ibang pagkakakilanlan, ang Panginoon ng mga longmen, sagot ni Edwin. Pareho din ito para sa henerasyong ito. Sa madaling salita, kahit sino pa ang umakyat sa kapangyarihan, maliban sa pagiging padre de pamilya, uupuhin sila sa upuan ang trono ng mga mahabang tao. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga Young Master na ito ay patuloy na nakikipaglaban sa Floatwell para sa posisyon na ito sa nakalipas na ilang taon. Si Jeff ay may suporta ng Elder Group at ng law enforcement ng Longmen. Sinasabing kalahati ng mga pinuno ng sangay ng Longmen ay nakatayo rin sa tabi niya. Siyempre hindi kakasama. Si Harold naman ang may pinakamaraming suporta mula sa buong pamilya. Mahal na mahal din daw siya ng matandang babae ng pamilya. Ligtas na sabihin na ang 2 taong ito ay may parehong bahagi ng Floatwell sa kanilang sarili. Mahirap malaman kung sino ang mananalo dahil pareho silang pantay sa isa't isa. Kumunot ang noo ni Harvey. Ano naman si Joseph? Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang bumangon? Lakas. Negosyo, mabagal na sagot ni Edwin. Dapat mong malaman na ang Floatwell ay isang espesyal na lugar. Ito ay matatagpuan sa isang talampas. Ito ay isang nakatiwangwang na lugar noong nakaraan, at nabuo lamang pagkatapos itong matuklasan sa bansa H. Ngunit kahit na may suporta ng estado, ang ekonomiya ng Floatwell ay mababa. Nakatuon ang lugar sa turismo noong panahong iyon. Mga 6 na taon na ang nakalilipas, lumabas si Joseph nang wala saan at isinama ang karamihan sa mga medium at maliliit na negosyo ng Floatwell upang bumuo ng isang alyansa. Sa alyansang ito, pinangungunahan ni Joseph ang buong negosyo ng Floatwell. Pagkatapos, aksidenteng natamaan ng alyansa ni Joseph ang isang maliit na minahan ng ginto, na nagpapataas ng lakas ng alyansa sa loob lamang ng isang gabi. At mula noon, lahat ng Floatwell ay nagsaya sa pagbangon ni Joseph sa kapangyarihan. Sa suporta ng maliliit at katamtamang pamilya, si Joseph ay lubos na nakahanda na tumayo laban kina Jeff at Harold. Kung tutusin, kahit sino ay maaaring bumili ng talento sa ilalim ng kanilang sinturon na may sapat na pera. Siyempre, nakaligtas si Joseph sa Floatwell. Ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa akin? Mapait na tumawa si Edwin. Hindi makabuluhan, pero oo kasali pa rin. Si Joseph ay palaging isang palaboy. Kahit na pagkatapos ng kanyang pag-akyat, siya ay kulang pa rin ng lakas upang palawigan ang kanyang pag-abot sa kabila ng Floatwell. Kaya naman sinubukan niyang pakasalan ng isang babae mula sa isa sa 10 nangungunang pamilya. Ngunit dahil sa kanyang pagkakakilanlan, tinanggihan siya ng maraming pamilyang may mataas na uri. Kamakailan lang, nabangga niya ang asawa mo. Si Madam Yates din ay lubos na naghangad sa kanya. Hindi na kailangang magpatuloy pa ni Edwin Mendoza. Alam na ni Harvey York kung ano ang mangyayari pagkatapos noon. Alam ni Lillian Yates na napakayaman ni Joseph Bauer, at naakit siya kay Mandy Zimmer. Sa paghusga sa kasakiman at makitid na pag-iisip ni Lillian, dahil galit na galit siya kay Harvey, gagawin niya ang lahat para pagsamahin sina Joseph at Mandy. Nakipag-ugnayan ka ba kay Travis Hunt? Gaano kalakas si Joseph? Tanong ulit ni Harvey matapos isipin ang sitwasyon. Mapait na tumawa si Edwin. Sinabi ni Commander Hunt na hindi niya mahanap si Joseph,
at marami siyang Kings of Arms na kasama niya sa ngayon. Walang alitan mula sa kanya, kaya umalis siya kaagad pagkatapos niyang gawin ang kanyang trabaho tulad ng hiniling mo. Tumango si Harvey. Ayaw niyang may makaalam na may relasyon sila ni Travis. Ngunit kung ipapaliwanag niya ang sitwasyon kay Mandy at sa iba pa, iisipin ni Lillian na nagpakita si Travis na may masamang intensyon. Sa puntong ito, tiyak na itinuring ni Lillian si Joseph bilang kanyang manugang. May iba pa ba? Gusto ni Harvey na humigop ng kanyang tasa ng tsaa, ngunit likas niyang ibinaba ang kanyang tasa pagkatapos makaramdam ng kaunting inis. Saglit na nag-alinlangan si Edwin. Ayon sa Mordo News, nakikipag-usap ngayon si Joseph sa ika-9 na sangay ng pamilya Jean tungkol sa pagpapaunlad ng kanyang minahan ng ginto. Hindi namin alam kung hanggang saan sila sa proyekto. Ngunit inanyayahan ni Joseph sina Madam Yates at Mrs. Zimmer na makita ang Flutewell. Kalmadong ngumiti si Harvey. Brain dead pa rin ang mahal kong biyenan. Walang libreng pagkain sa mundong ito. Paanong hindi niya malalaman ang simpleng katotohanan ito? Nakikita na niya ang lalaking iyon bilang ideal daughter-in-law niya dahil lang sa Hermes bag niya at ilang libreng pagkain. Ang mga taong tulad ni Joseph ay ganito kaamo at magalang dahil sa pamilya Jean. Kapag nakarating na siya sa kanyang teritoryo, hindi na magkakaroon ng panahon si Lillian para pagsisihan ang kanyang desisyon. Malinaw na kilala ni Harvey ang mga batang master at prinsipe. Subukan ba natin siyang pigilan, Sir York? Wala itong kinalaman sa akin. He could kill himself, mahinahong sagot ni Harvey. Then, biglang tumunog ng malakas ang phone ni Harvey. Isang mahinang boses ang umalangaw mula sa kabilang side ng telepono. Gising ka pa ba hipag? Alam mo ba, ito ay nagiging talagang mapanganib sa mga araw na ito. Muntik na kaming mapatay ni ate sa grupo ng mga baliw na nakasot. Dapat mong ipaghiganti kami, bayaw. Kung gagawin mo, ibibigay ko ang gusto mo. Naiintindihan ko. Mabilis na pinutol ni Harvey si Cynthia Zimmer bago lumipat sa ibang topic. Kailan kayo pupunta sa Flutewell? Napabuntong hininga si Cynthia. After a week kung nagmamadali kami, but judging from my sister Maud, I don't think he wants to go. Bakit hindi mo na lang siya tawagan? Medyo natamaan siya ng usapan sa diborsyo. Kausapin mo na lang siya. Lilipas ito kung gagawin mo. Siguradong hindi siya pupunta kung sasabihin mo sa kanya na huwag pumunta. Siyempre, kung hihiwalayan mo siya, okay lang ba kung ako ang maging side girl mo? Naningkit ang mga mata ni Harvey sa gulat. Wala kang alam, bata ka pa. Bulalas ni Harvey. Pagkatapos makipagkwentuhan kay Cynthia at sabihin sa kanya na mag-rank up sa loob ng Kaizen Group para maging top celebrity siya. Nagawa siyang pakalmayan ni Harvey. Pagkatapos nito, inidial niya ang numero ni Mandy. Pagkatapos ng ilang beep, sa wakas ay matagumpay ang tawag. Kamusta? Mandy. Malamig na tawa ang umalangaw mula sa kabilang side ng telepono nang magsalita si Harvey York. Hindi yon ang malambot na boses ni Mandy Zimmer. Ang hindi mapigil ang sarkastiko at masamang tono ni Lillian Yates ang tumunog. Harvey, ano? Alam kong maya-maya ay tatawag ka, walang hiyang bastard. Sasabihin mo sa akin na alam mo ang lahat tungkol sa pag-atake at nagpapadala ng isang tao upang protektahan kami, tama ba? Nangyari ang lahat ng iyon, hindi ba? Sagot ni Harvey. Hindi ako naniniwala sa iyo, Harvey. Hindi mo kailangang magpanggap. Alam ko na ang nangyari. Malamig na ngumiti si Lillian. Ang yabang mo talaga kanina. Kung walang nagsabi sa akin na pinukaw mo ang ika-4 na prinsesa ng imperyo, bakit may grupo pa ng mga kabalyero na lumapit sa amin? Muntik mo na akong maunahan. Paano ka naging inutil? Hindi mo kayang lutasin ang sarili mong mga problema, pero pinipilit mo ang lahat sa iyong asawa. Nasangkot ka pa sa isang inosenteng babaeng tulad ko. May sasabihin ako sa iyo. Alam ko talaga kung sino ka. Huwag kang maglakas loob na sabihin na nagpadala ka ng ilang war gods para protektahan kami. Ibubunyag ko ang mga kasinungalingan mo kung pipilitin mo pa ring magpakitang gilas. Bahagyang naging malamig ang tingin ni Harvey matapos marinig ang sunod-sunod na pang-iinsulto ni Lillian.
Sinabi sa iyo ni Joseph ang lahat ng ito, hindi ba? Natigilan si Lillian. Paano kung ginawa niya? Nirerespeto niya ako. Kalahating oras pagkatapos ng insidente, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para masusing imbestigahan ang sitwasyon bago ibigay sa akin ang isang ulat. Lahat ng ebidensya at haka-haka ay tumutukoy sa pagtatangka mong patayin kami. At dahil kilala mo kung sino si Young Master Bauer, dapat alam mo kung anong klaseng tao siya. Siya ay isang Young Master mula sa isa sa nangungunang 10 pamilya. Siya ang tunay na kahalili ng isang mayamang pamilya. At ikaw, nobody ka pa rin kahit gaano ka kahusay sa buhay. Wala ka sa akin. Kaya pala, kung ayaw mong tawagan ko si Young Master Bauer para maiwan ka niya, kailangan mong tanggapin ang mga hiling ko. Nagyayelo ngayon ang tingin ni Harvey. Anong hiling? Hinihintay ni Lillian ang eksaktong mga salitang iyon. Number 1, inatake kami ng 2 kong anak dahil sa iyo. Karapat-dapat ka lang nabayaran kami ng $44 na milyong sa mga bayarin sa sakit sa pag-iisip, tama ba? Number 2, wala akong pakialam kung hiwalay na talaga kayo ni Mandy o hindi, but you better come to Mordor with divorce papers. Magpapakasal si Mandy sa isang mayamang pamilya. Mas mabuting huwag mo itong hilahin pababa. Naiintindihan mo ba? Kung wala ka rito nun, hihilingin ko kay Young Master Bauer na patayin ka sa isang daliri lang. Hamalakhak si Harvey. He's not worth it, mahinahong sagot ni Harvey. Pagkatapos, binaba niya ang tawag pagkatapos niyang magsalita. Arg! Bastard! Damn you! Si Lillian ay namumula sa galit sa kabilang side ng telepono. Gusto kitang mamatay. Hihilingin ko kay Young Master Bauer na patayin ka. Ipapaintindi ko sa iyo na wala ka sa harap ng isang tunay na high-class na pamilya. Kabanata 2960. Pagkatapos ibaba ang tawag, nag-dial si Harvey York ng isa pang numero. Si Edwin Mendoza ay lumitaw sa ilang sandali. Alam mo ba iyon? Tumango si Edwin. Ginawa ko. Ang mga tao ay may mahiwagang pagkakakilanlan at na-whitewash sa pamamagitan ng iba't ibang mga mapagkukunan. Kaya nga wala tayong sapat na ebidensya para patunayan ang anuman dito. Gayunpaman, maaari naming kumpirmahin na sila ay mula sa Knights Templar. Ang namumuno sa grupo ay dapat mula sa Knights of the Round Table. Siguro ang pang-apat na prinsesa ang nagplano ng pag-atake. Wala siyang paraan para labanan ang ating mga kababayan sa Hong Kong at Las Vegas, kaya sinubukan kanyang takutin gamit ang iyong asawa. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumayo si Harvey bago mahinahong sumagot, marami akong inaasahan sa kanya. Hindi siya yung tipo ng babae na uupo. Sinusubukan niyang i-distract tayo. Hindi niya natutunan ang ating mga kaugalian, ngunit pinagkadalubhasaan niya ang ating mga sining ng digmaan. Sayang naman, kumunot ang noo ni Edwin. Kaya, ngumiti siya. May diskarte siya. I have a way of dealing with them, mahinahong sagot ni Harvey. Hindi ko gusto ang maruming panlilinlang na iyon sa aking manggas. Pero kapag may ganyang guts, I can't be too honest about it also. Tapos, kung walang moral, walang makakagapos sa akin sa pangangatwiran. Maya-maya pa ay nag-dial na si Harvey. Kumusta ang paghahanda? Ready na kami dito. Ang kailangan lang natin ay ang tamang pagkakataon. Isang malamig na tono ang umalangaw mula sa kabilang side ng telepono. Humalaklak si Harvey. Mayroon kang numero para sa Ministry of Internal Affairs ng Empire, tama ba? Dapat ipadala mo muna sa kanila ang skandal. Sabihin sa kanila na kakausapin namin sila ng personal kung hindi nila ito matugunan sa araw na ito. Kasabay nito, sa gazebo sa Mount Taipong sa itaas na villa. Walang pakialam na Samandal ang ika-4 na prinsesa sa dilaw na bulaklaking pearwood sofa. Ayaw niyang aminin, pero medyo hinangaan niya ang kultura ng country age. Ang solid wood sofa ay mukhang mas classier kaysa sa mga nakasanayan niya. Matapos huminga ng malalim, inilabas niya ang kanyang laptop at nagsimulang maghanap ng planong binayaran niya ng mabigat na halaga. Ito ay isang napaka-detalyadong blueprint ng Mordor Casino Palace. Malinaw na minarkahan sa mapa ang mga nakatagong daanan,
tauhan, lakas tao, at patrol. Gayunpaman, naramdaman pa rin ng ika-4 na prinsesa na ang mapa ay isang gutom na hayop na lalamunan siya ng buo. Kinonsulta pa niya ang commander ng Knights Templar, na kasalukuyang nasa The Empire, ngunit sa huli ay hindi ang sagot. Matapos huminga ng malalim, hinimas ng ika-4 na prinsesa ang kanyang mga sentido bago nag-isip ng kung ano paman. Tumingin siya sa gwapong sekretarya na nakatayo sa tabi niya at tahimik na nagtanong, "May nakuha ka ba?" "Wala pang balita hanggang ngayon, 4th Princess. Nawalan na rin kami ng contact sa scout na namamahala sa misyon." Pagkatapos gumawa ng ilang mga tawag sa telepono, ang sekretarya ay nagpakita ng isang seryosong tingin. Marahil ay nabigo ang Knights Templar. Nabigo sila. Imposible. Nagdilim ang mukha ng ika-4 na prinsesa sa isang iglap. "Huwag mong kakalimutan, ika-4 na prinsesa. Ito ay isang makapangyarihang bansa sa dulong silangan. Wala tayo sa kanluran o hilagang Europa. Hindi natin magagawa ang gusto natin dito."